Hi guys, I want to share with you my experience at CFO. And first of all, what is CFO? CFO is a Commission on Filipinos Overseas. Sino ba yung kinakailangang kumuha ng CFO certificate? Sila yung mga Pilipino na titira sa ibang bansa ng permanently or pangmatagalan. Kailangan nilang mag-register sa CFO at kumuha ng certificate. For example, yung mga may fiancé na foreign nationals or yung mga spouse ng foreign nationals, sila yung kukuha ng CFO certificate. So this is my experience sa aking pag-seminar sa CFO at kung anong mga requirements ang aking mga ipinasa. So, ganito yon. Pagkakuha ko ng aking visa sa TLS Contact ay kinabukasan nagpa-appointment agad ako. Nag-register ako sa cfo.gov.ph and luckily nakakuha naman ako agad ng schedule. Mabilis lang siya. May pipilapan ka lang doon. Details mo lang yon. Details ng passport mo and visa mo and then about din yun sa husband mo. Basta i-fill up, sundan mo lang yun. Madali lang naman. And then, mamimili ka na ng schedule. So, ang napili ko ay December 9, 2024 at 9 a.m. So, by the way, 1 hour before ang inyong appointment, dapat ay nandoon na kayo sa CFO. And then, magdala kayo ng isang valid ID. Aside from passport, dapat may isa pa kayong valid ID. Kasi yon hihingiin sa inyo ng guard ang inyong ID at ang iyong appointment, barcoded appointment na galing sa CFO appointment online. Bibigyan kayo ng guard ng key card para naman makapasok ka doon sa 20th floor ng CFO kasi nandoon yung seminar room. And then, pagkapasok doon, ay meron ulit guard doon sa 20th floor and then kukunin ulit yung inyong yung appointment, barcoded appointment letter and then kung kasal ka, kukunin din yung marriage certificate and passport. Titingnan. Pagkatapos, isusulit naman nila yung passport mo and yung aking marriage certificate sinulit sa akin, but yung barcoded na online appointment sa kanila na yon. And then i-instruct kayo ng guard na pasok ka sa loob at wait lang na tawagin ang inyong pangalan. So yun, nag-wait lang akong tawagin ang aking pangalan. So nung natawag na ay tinanong lang ako kung first time mong mag-CFO, and I said yes. And then, may tinatype-type doon sa computer. And then, sabi niya, okay, proceed ka doon sa room 2. Doon yung inyong seminar at 9 a.m. So, nag-proceed na. Marami na pala kami doon. So, lahat kami ay 16. Okay? And then, lahat kami doon ay mga K1 visa and spouse visa. So, nag-start na ang aming meron kaming counselor doon, si Miss Mia Bisa. Sobrang bait niya. Alam mo yung meron ka talagang matututunan sa kanya. And aside from that, ay joker din siya, di ba? Maganda rin yung nagpapatawa para naman di board ang pagsiseminar. And lahat ng yun ay meron siya mga example. So, minimake sure niya na meron kayong maintindihan sa inyong seminar. And then, ikaw naman dapat ay makinig kang mabuti dahil merong mga itatanong. Yung after kasi ng seminar, one-on-one question na yon. Yun na yung pinaka-final. I-interviewin ka and then kasama sa i-interview yung kung ano yung natutunan mo doon sa pagsiseminar mo. Kaya dapat makinig kasi pag tinanong ka doon, meron kang isasagot dahil baka pag hindi ka nakasagot ay yun ang reason para hindi ka mabigyan ng CFO certificate. So ito na, smooth naman yung aming seminar. About lang siya sa guidance and counseling program. Meron doon mga human trafficking, violence and abuse, paano yon maiiwasan, ganyan.
So, dapat makinig. Almost 1 hour mahigit natapos yung aming seminar. So, after that, nag one by one na. Magtatawag na para mag-interview one by one doon. Sa pag-i-interview, huwag kabahan, huwag ipahalata na kabado. Just relax lang. Basta alam mo sarili mo na ang inyong relasyon ng inyong asawa or fiancé ay genuine. Tunay kayong nagmamahalan and complete ang iyong requirements. So, ito na nang ako nang tinawag ay a little bit nervous, but nasa isip ko hindi ako dapat kabahan and kumpleta naman ako sa requirements. And of course, pag in-interview ka, eye-to-eye contact, okay? And then, i-ready mo yung inyong mga requirements. So, nung pagkaupo ko, gini-greet ko siya ng good morning, ma'am. And siya din naman ay nag-greet, naka-smile din naman. So, nakaka-relax pag ganyan yung mag-i-interview. And then, sabi niya, married? I said, yes, married po. So, okay, pahiram ng marriage certificate and your passport. So, binigay ko yon. And then, may tinitingnan sa computer. Parang matik na yan eh. Nandun kasi yung record mo sa database nila. And then, ang unang tanong ay, ano yung nationality ng husband mo? So far guys, Tagalog ang interview. Okay? So, sinabi ko kung anong nationality, and then, nagtanong siya kung divorce. I said divorce. At ilang beses nag-divorce. Ayun, pininto ko yun. And then, yun na yun. Yung divorce decree nyo dapat binabasa. Dapat alam nyo ang nilalaman ng divorce decree ng partner nyo. Kasi, ang tanong doon ay, sa akin in my experience, ilang beses nagpa-divorce, ayun sinabi ko, and then ilang years silang nagsasama. Okay? So, dapat alam mo kung ilang years silang nagsasama. So, sa akin, sinabi ko, kasi binabasa ko naman talaga kung nakalagay kasi doon sa divorce decree kung kailan sila ikinasal at kung kailan din naman sila na-divorce. So, yun. Tinanong kung kailan sila nag-divorce, saan sila dinivorce. So, yun ang tanong sa akin. And then, since alam ko nga, so confident akong sumagot. Ayan. And then, with smile. Okay, huwag palatang kabado. And then, ilan ang mga anak? Ayan, sinagot ko. And then, kamusta naman ang relasyon mo sa mga anak niya? Ayun, sinabi ko kung anong relasyon. Goods naman, di ba? Kung ano yung mga relasyon nyo, magsabi lang kayo ng tunay. Kasi yun naman talaga. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, kung anong itatanong, direct to the point ka rin sumagot. Hindi ka utal-utal. Okay? And then, yun, sinabi ko ngayon, ganyan. And then, ang ibang tanong ay, wala bang criminal record? Wala bang naikwento sa'yo ang husband mo na mayroon siyang nakumit na criminal record? I said, no po. Wala po siyang ganyan. Kasi yan din naman sinabi ng husband ko, wala siyang ganyan. And then, ang tanong pa ay, ano ang trabaho? Sabihin mo lang ang trabaho. And then, kasi ang husband ko, pag nagbakasyon sa Pilipinas ay 3 months. So, sinabi ko na, sabi niya, pag nagbakasyon siya 3 months talaga. Sabi ko, opo. Bakit ganun katagal? So, doon na pumapasok yung ang trabaho niya, ganyan. So, sinabi kong ganun. And then, sinabi niya rin, paano kayo nagkakilala? Saan at kailan? Ganyan. At ilang beses na siyang nakakapunta sa Pilipinas. So, dapat guys, detalyado. For example, nag-meet kayo ng 2020. For me, sinabi ko, kasi yan ang tanong kailan kayo nag-meet? Sinabi ko nung year 2022. Saan? Yung exact saan kayo nag-meet? Sinabi ko, nasa restaurant, ganyan. And then, bumalik ulit siya ng 2023. And then, bumalik ulit ng 2024 para sa aming wedding. So, ganyan. Tinatanong talaga yan. Kasi nire-record yun sa computer. Nakikita ko, type niya So, nilagay doon kung paano ka nagkakilala, saan ka nagkakilala, at kailan, ganyan. So, yun lang tinanong about sa husband ko. And then, sa sarili ko naman, ang tinanong,
nakita niya doon ay widow ako. Widow ka pala. And yes, merong anak. I said, meron isa, and then tiyatanong kung ilang taon at kung pag nasa ibang bansa ka, sinong kasama ng anak mo, ganyan. Secured ba yung lugar na titirhan ng anak mo, ganon. Parang concerned din sila kung ano mangyari sa bata, diba? Since sa akin naman ay 19 years old and then lalaki, so independent yung anak ko. So ganyan, nag-alala din ng talagang taga-komisyon kung ano mangyari sa anak mo na may iwan lalo mag-iisa sa bahay. And then tinanong din kung pag nasa ibang bansa ka, anong plano mo at ng husband mo. So sinabi ko na mag-aaral ako ng French language, mag-aaral ng driving, and sa pagtatrabaho naman, sabi ng husband ko, kung gusto kong magtrabaho, pwede, nasa akin na yun. Kung ayaw ko naman, walang problema din sa kanya. Yan. And then, tinanong sa akin ng officer kung, pero ikaw, sa sarili mo, gusto mo magtrabaho? I said, yes, gusto ko po magtrabaho para po sa anak ko. So, tama yan. Magandang may trabaho para malilibang ka doon. And then, iba pa rin pag may sariling pera. Yan ang sabi niya. Mabait. And, ayun, sabi niya, o sige, okay na to, tama na to. Yun lang, guys. Marriage certificate lang ang hiningi sa akin. At yung passport tiningnan. Yun lang. Wala nang ibang hininging requirements. Kasi, sa totoo lang, ang mga requirements na hinihingi ng CFO ay nagdedepende kung paano ka sumagot. Kaya dapat, pag sumagot ka, confident. Huwag kang kabahan. Diyan malaman kung ang relasyon ng asawa nyo ay matibay kayo, tunay kayo, ganyan. Dito sa comment section, ilagay ko yung mga major requirements and supporting documents just in case na hanapin sa inyo ng officer ay meron kayong maisubmit. Kasi pag kinulang kayo, hindi kayo mabibigyan ng CFO certificate. And then, sa interview din ng CFO officer, pag hindi sila satisfied sa interview, marami silang hinihinging requirements. Ako kasi, bago ako pumunta ng CFO, bago ang aking appointment, ay nagsisearch ako kung ano ang mga supporting documents na hinahanap ng CFO. So, kinukumpleto ko yun, guys, ang aking major requirements at ang aking supporting documents. Just in case na hanapin sa akin, kumpleto ako. Kasi, pag yan ay hinanap sa'yo, tapos wala ka, hindi ka mabibigyan ng CFO certificate. Babalik ka na naman. So, kailangan kumpleto ka. Okay? Luckily lang talaga na sa akin, hindi na hinahanap marriage certificate lang at passport. The rest, guys, maraming hinihinging requirements. So, payo ko lang, dapat kumpleto ang inyong requirements from major to supporting documents. And then, make it sure ng inyong cellphone ay mayroong wifi. Kasi, pagkatapos ng one-on-one interview at nakapasa kayo, lalagyan niya ng yung inyong paper doon, lalagyan niya ng okay, and then, pupunta kayo dun sa may guard, hihingi kayo ng kiki number. After that, pupunta kayo doon sa may mag-interview ulit. Parang ipapa-check sa inyo dun sa computer kung tama yung spelling ng pangalan mo, asawa mo, address ng asawa mo dun sa lugar niya, yung telephone number, i-check yun, passport number kung tama. And then pag sinabi mong okay, okay na yun. And then mag-advise naman yun na pumunta ka na sa cashier para magbayad. Okay? Pagkatapos nun, mong makapag-payment ay meron sila, bibigyan ka ng instruction na merong mga QR code dyan, i-scan mo yan. Pagka-scan mo, mag-login ka ng inyong Gmail account na ginamit mo nung nagpa-appointment ka sa cfo.gov.ph. And then, may sasagutan ka lang doon, magbibigay ka lang ng feedback. And then, isasubmit mo yun. After nun, makikita mo na sa inyong Gmail inbox ang inyong CFO certificate. So, kailangan, guys, ang inyong cellphone ay may wifi or data. Kasi pag wala, hindi mo yun makukuha ang inyong certificate. Pag meron ka ng CFO certificate, ayan, pwede na kayong mag-book ng ticket. Or sa mga
meron din namang iba na advance sila nag-book ng ticket, pero ina-advise ko kasi ng CFO na hanggat hindi ka pa nakakuha ng CFO certificate ay wag mo na mag-book ng flight ticket, kasi halimbawa mayroong delayed, ang mga requirements mo pala ay hindi complete or hindi ka pala pumasa doon sa interview, so wala kang CFO certificate, so tapos flight mo na, wala silang liabilities dyan. Kaya dapat ina-advise talaga nila na wag mo nang kumuha ng ticket kung wala pang CFO certificate. So yun din ang nangyari sa akin, hanggat wala akong CFO certificate, hindi muna kami nagpa-book ng ticket. And then guys, pag mayroon ka na nun, ayun, pwede na kayo mag-flight, kasi ang CFO certificate, yun po ang hinahanap ng immigration para makapag-flight ka na. And good luck sa inyo guys!